Ang mga lamang dagat may kanya-kanyang paraan para depensahan ang sarili. Katulad ng jellyfish o salabay at pufferfish o butete. Nakabibighani man tignan, may dala rin silang panganib. So itong ganitong kalaki is enough to cause damage sa isang tao, no? Lalo na kapag may nagkaroon siya ng anaphylactic reaction. May problema daw kayo ngayon sa mga itlog ngayon? Parang inaatake na naman ng mga ant. Ang crocodile na nasa loob ng shell, kaya nilang patayin. Slowly I'm peeling off the hard shell para makalabas siya. Umakit lang ako doon sa taas at pag-check ko doon sa mga eggs, wala pang ilang minuto nag-emerge na sila. Ang mga lamang dagat may kanya-kanyang paraan para depensahan ang sarili at maging namumukod-tangi sa kanilang uri. Katulad ng jellyfish o salabay at pufferfish o butete. Nakabibighani man tignan, may dala rin silang panganib. Sa Mabini sa Batangas, may sisisirin kaming isda na kilala sa bilugan nitong katawan. Malatukang bibig na may 4 na ngipin at may kakayahan na palamurin ang kanyang sarili. Ito ang pufferfish o butete. Oras na para sa almusal ng white-spotted pufferfish. Sinusuyod niya ang mga damo pero naagaw ang pansin niya ng transparent na lamang dagat, ang zooplankton na salp. Pinunteriya ng pufferfish ang bago nitong target. Gamit ang 4 na ngipin nito, ulit-ulit na sinubukang kagatin ng pufferfish ang salp, isang maliit na lamang dagat. Hanggang sa nakagat niya ang tiyan nito. Pero appetizer pa lang yan sa butete. Sa Mabini sa Batangas, may sisisirin kaming isda, ang pufferfish o butete. Oras na para sa almusal ng white-spotted pufferfish. Ang sumunod niyang target, ang upside-down jellyfish na nakatago sa mga damuhan. Paulit-ulit na kinagat ng pufferfish ang jellyfish. Busog! Dahil hindi kabilisan sa paglangoy ang mga butete, may kakaibang paraan ito para makaiwas na maging hapunan ng malalaking isda. Yung pufferfish, kapag they feel threatened, ilalaki niya yung katawan niya to actually intimidate yung enemies, no? Yung kanyang mga predators. At saka kapag natatakot siya, papalakihin niya yung kanyang tiyan. They will puff in bladder, inflate their bladder, and doon sila magpapalaki to a size to up to 3 or 4 times their regular size. Pero hindi lang pagpapalaki ng sarili ang kayang gawin ng butete para makaiwas sa panganib. Ang isa pa niyang sandata, lason. Lubhang nakakalason ng butete kapag ito'y kinain. Ang lamang loob at balat ng pufferfish ay may lason na tinatawag na TTX o tetrodotoxin. Matapang at nakamamatay ang lason ng pufferfish kapag nakain ng tao, kahit palutuin ito.
Sinasabing 1,200 times itong mas nakalalason kumpara sa cyanide. At ang isang butete, kayang mambiktima ng 30 katao. Sa kasamaang palad, wala pang pangkontra sa bagsik ng lason. Marso nitong taon, nabiktima ng nakalalasong butete ang 3 tao sa Masbate matapos nila itong ulamin. Nakaramdam sila ng pagmamanhid at pananakit ng tiyan sa kabinawian ng buhay. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR matagal nang ipinagbawal ang pangungkuha at pagbebenta ng pufferfish para maiwasan ang pagkalason dahil dito. Nakasaad ito sa Fisheries Administrative Order 249. Maaaring makulong ng 2 buwan hanggang 1 taon at pagkamulta ng 10,000 hanggang 100,000 pesos kung mahuling lalabag. Pinaalalahanan din ng BIFAR na huwag kainin ng ilan pang lamang dagat na nakalalason gaya ng floral egg crab, devil crab at horny goby fish o biya. Kung lason ang manlaban ng ilang lamang dagat sa kanilang mga predator, venom o kamandag naman ang dapat iwasan na taglay ng mga jellyfish. Sa bawat pagsisid, hindi laging nakabibighani ang makikita sa ilalim ng dagat. Pwede rin kasing makilangoy sa'yo ang box jellyfish. Gaya nito. Ang box jellyfish o salabay, dala-dala ang ituturing na isa sa pinakadelikadong kamandag. At kapag na-sting ng galamay nito, kaya nitong pumatay ng tao. So itong ganitong kalaki is enough to cause damage sa isang tao, no? Lalo na kapag may nagkaroon siya na anaphylactic reaction. From here, sa pagkakahawak ko, if you notice, pwede siyang hawakan dito lang sa ibabaw, pero wag na wag hawakan doon sa kanyang tentacles kasi nandun sa tentacles yung kanyang venom. Ang mga galamay ng box jellyfish o salabay, mayroong 5,000 na stinging cells na tinatawag na nematocyst. Ang mga cells na ito ay lumalabas kapag nakaramdam ng panganib ang jellyfish. Ang ibang na-sting ng jellyfish, makikita agad ang marka sa balat ng biktima. Gaya na lang ng nangyari sa anak ni Grace na si Alicia. Lumalangoy daw noon sa dagat ang anak niya sa Pangasinan. Nang bigla itong naghumiyaw sa sakit. Ang binti at braso ng bata tad ng marka ng jellyfish. Hindi nila agad natukoy kung anong uri ng jellyfish ito. Mabuti na lang at naisugod nila sa ospital ang bata at naging maayos ang lagay. Sa kuha naman ni Hansel Versosa, tila mga sagoy ito na palutang-lutang sa tubig nang mag-high tide sa Cebu. Ito ang thimble jellyfish. Di kadaghan ba eh? Tayo na nagbahaw eh. Ala, inyo mo lagi butang dira. Kahit maliliit lang sila, kaya rin nilang makapambiktima. Kulitaws ba? Wala no? Nasa 10 bata raw ang nasting ng mga thimble jellyfish doon. Ayaw sige. Nagpantal-pantal ang buong katawan pero wala naman daw napuruhan sa kanila. Madalas na sinasabing paunang lunas sa sting ng jellyfish ay buhusan ito ng suka. Pero tama ba ito? Ang payo ng professional diver na si Manny, ayun po, first aid po natin is yun, kalimitan suka. Pero sinasabi namin i-wash agad ng hindi fresh water kundi salt water. Kasi pag fresh water ang i-winash natin, nasa pores yung sting nila, ang tendency palayo. Which is kung palayo, papasok sa pores. Kaya kailangan salt water din para ma-attract sila na lumabas. Tapos yung hindi makalabas, saka pa natin na-applyan ng vinegar. mapakamandag o lason man ang pagdepensa ng mga lamang dagat sa kanilang sarili. Importante para sila ay mabuhay. Kaya nasa atin ang responsibilidad para mag-ingat at maging maalam sakaling makakain o madikitan nito.
buwaya ay kabilang sa mga sinaunang grupo ng hayop na nabuhay noong panahon pa ng dinosaur. At kahit marami na ang hayop na naglaho paglipas ng panahon, nagpapatuloy pa rin ang lahi ng mga buwaya. Sa Pilipinas, may isang uri ng buwaya na sinisikap na sagipin at paramihin. Sila ang mga bukarot. Sa San Mariano, Isabela, nakuna ng aming programa sa kauna-unahang pagkakataon ang pagkakapisa ng itlog ng Philippine crocodile o bukarot. Hindi pa man ito napipisa, problema na ang namimesting mga langgam. Kaya isinama namin si Dave General, isang eksperto ng langgam, para mag-imbestiga. Alvin, may problema daw kayo ngayon sa mga itlog ngayon Oo, Doc, meron kasi parang inaatake na naman eh. ng Ng mga ant. Inabutan namin ang bantay sanktuaryo ng Mabuaya Foundation na si Alvin. Binabantayan niya ang pugad ng mga buhaya para hindi atakihin ng mga langgam. first time natin makakita talaga ng nest ng crocodile sa wild, Sir Dave, ano? Ito, actual na ito yung problema nila. And anong klase mga langgam kaya itong mga to? Ang tawag dyan, Solenopsis geminata, mga tropical fire ants. Ito ba yung ano, pag nakagat talagang nagbi-blister yung mga kagat nila kasi sobrang kate? Magpapantal talaga sa ang tao kung na-sting niyan. Pero ang crocodile na nasa loob ng shell, kaya nilang patayin. Dahil dudumugin nila yung helpless na crocodile, hindi na makakalabas. Carnivorous ang mga tropical fire ants. Kahit patay na kauri ay kinakain nila. Hindi yun native sa Philippines, introduced yun, saka invasive. Galing yun sa Caribbean. Accidentally nadala dito ng mga Kastila pa. Sa ilalim ng lupa, gumagawa ang mga langgam ng daan para makalapit sa mga itlog ng bukarot. May venom ang mga langgam na ito at kayang pumatay ng kanilang kalaban. Sa panahon ng pagpiksa ng mga itlog ng bukarot, bantay sarado si Alvin sa pugad. Dapat kung kasi nakabaliktad siya eh. Dapat tutulungan talaga. Talaga nahihirapan siya kasi nakabaliktad eh. Slowly, I'm peeling off the hard shell para makalabas siya. Yun! Yun na! Hey! Ito ang unang sulyap ng batang bukarot sa mundo. This is so amazing! Oh my God! First time na nakapag-document tayo ng actual hatching sa baby croc. Mabuti na lang napansin niya na hatch na siya. Kasi after how many hours nito, pag hindi pa nakalabas to, masasuffocate na ito, no? Tapos may possibility po na atakehin po siya ng langgam. Paliwanag sa amin ni Dave, ang mapulang likido na lumalabas sa itlog ng bukarot ay nagiging kaakit-akit sa mga tropical fire ants. Yan, sipon na yan, albumin yan, masustansya yan. Yung amoy niyan, hinahanap ng mga langgam. Yung malansang epekto, ano? Ngayon, pag hindi siya makalabas agad, ito ang magiging pain para mga langgam lumapit, tapos magtatawag pa sila. Maaring mangyari, yung hatchling hindi pa makalabas ng shell, pinatay na ng mga langgam kasi may sinasaksak silang venom. Mabuti na lang at natulungan ang baby bukarot dahil kung pababayaan ay maaari siyang atakihin ng fire ants. Kinabukasan, binalikan namin ang natitira pang mga itlog. Closely. Ayun, oh. May egg na. Ay! What's that? May langgam na. May langgam. Ayun, oh. May langgam na. Naku. Ito na yung sitwasyon na complain nila na mga ants ay pumapasok na sa mga eggs nila, no? Dun sa nest nila. Kung hindi maagapan ang sitwasyon, posibleng mamatay ang mga baby bukarot. mailayo natin itong egg sa nest na ito, ilipat
sa isang safe na container na hindi sila lalamdamin. Nung nag-iisip nga kami, yung buong team doon, kasama yung Mabuhay Foundation, the only way to save them is to take them out in that area kasi nandun na yung mga fire ants Ang kaserolang ito ang magsisilbing pansamantalang incubator ng mga itlog. Ang gagawin muna natin is sterilize muna natin yung lupa dahil meron tong mga mikrobyo, may mga fungus, may langgam. So gagawin natin yan, initin muna natin. Papalamigin ang lupa saka pwedeng ililipat ang mga nasagip na itlog ng bukarot. Habang tumatagal, tumitindi ang aming pananabik sa pagkapisa ng mga itlog. Problema ng mga ekspertong nangangalaga ng mga Philippine crocodile o bukarot ay ang kalaban nitong mga invasive species ng fire ants. Kaya inabuti namin gumawa ng pansamantalang incubator para sa mga ito. Ilang saglit pa, Umakit lang ako doon sa taas at pag-check ko doon sa mga eggs, wala pang ilang minuto, nag-emerge na sila, no? Nag-hatch na out of the eggs. Ito yung umbilical cord nila. Kailangan natin pahiran ng antiseptic. may tatlo pang natitirang itlog na hindi pa napipisa. Maya-maya pa, We're witnessing two eggs hatching and right before our eyes, ano talaga, second per second, minute per minute, tine-record ko yung mga activities while they're hatching. dadalhin sa rearing station ang mga bukarot para obserbahan at palakihin. Kapag malakas na ito, saka sila ibabalik sa wild. Samantala, isang higanting Philippine freshwater crocodile o bukarot naman ang nasagip sa Valenzuela, Mayo ngayong taon. 70 kilo ang bigat nito, nasa mahigit 7 talampakan ng haba. Dinala ang bukarot sa Wildlife Rescue Center kung saan ito sumailalim ng masusing pagsusuri at rehabilitasyon. Most likely po, hindi na po natin makikita ang mga gantong hayop po sa ganong area po. Pwede po kasing hindi natin masabi, pwedeng may nagdala po or may nag-alaga po. Upon arrival po sa amin, sinek up po natin siya, which is overweight talaga siya. Possible kasi kung ano-ano na lang pinapakain po sa kanya. Generally, in good health naman po. Dito po, i-rehabilitate natin. Siguro papapayatin natin ng konti para kaya nang makabalik sa wild po. Malaki ang papel na ginagawa ng mga bukarot sa wild. Sila ang nagkokontrol ng populasyon ng mas maliliit pang mga hayop. Kaya may big itong pinoprotektahan sa ilalim ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001 kung saan pinagbabawal ang paghuhuli, pagpatay at illegal na pagkuha ng mga protektadong wildlife species tulad ng bukarot. Mula sa pagsalba ng mga itlog ng bukarot sa Isabela hanggang sa pagsagip nito sa Valenzuela, patunay na kahit mga nilalang na madalas katakutan, may karapatan pa rin mabuhay ng malaya sa natural nitong tahanan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.